programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino si Gina kaya ang magbubuking kay Morgana na siya si Moira kay Lynette? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil sa pumayag si Madam Chantal na turuan ni Morgana si Lynette sa wushu, nagbago ang desisyon ni Morgana dahil ito ang magiging paraan niya upang mapalapit siya kay Lynette nang sa ganon ay madali niyang magawa ang mga plano niya. Sabi nga ni Madam Chantal sa kanya na panatilihin mong malapit sa iyo ang kaaway mo dahil kung tutuusin, may pakinabang ito sa iyo kung magiging magkaibigan kayo ni Lynette at para hindi kanya pagdudahan sa pagkatao mo. Kaya agad naman na tinawagan ni Morgana si Lynette kung papayag siyang makipagkita para maturuan siya nito ng wushu dahil may oras siya ngayon. Agad naman na papayag ni Morgana si Lynette at sinabi niya kung saan sila pwedeng magkita. Habang si Lynette naman sa kabilang linya, kahit nakakaramdam siya ng kaba dahil may pagdududa pa din siya sa pagkatao ni Morgana, ay tumuloy pa din siya sa usapan nila ni Morgana kung saan sila magkikita at tuturuan siya ng wushu. Naabutan ni Lynette na nag-uumpisa na si Morganang mag-insayo at maya-maya ay sinabayan niya na nga si Morgana. Nagsabi si Lynette kay Morgana na mas gusto niyang matutunan ang paggamit ng espada. Kaya pinagbigyan naman siya ni Morgana at nagpakitang gilas si Morgana kay Lynette kung gaano siya kagaling humawak ng espada. Ngunit ikinagalit ni Lynette ang ginawang pagtutok sa kanya ni Morgana dahil ang buong akala ni Lynette ay sinasadya ito ni Morgana. Kaya pagalit itong tumayo si Lynette at sabay kinuha niya ang espada ni Morganang hawak at itinutok niya din ito kay Morgana. Nagulat si Morgana sa ginawa ni Lynette kaya ipinaliwanag niya na parte lang ito ng exhibition niyang ginagawa at master niya na ang bawat galaw nito. Huminahon si Lynette at humingi siya ng pasensya dahil ang laki kasi ng pagkakahawig niya sa kapatid niya kaya hindi niya napigilan ang sarili niya. Naunawaan naman ito ni Morgana kunwari at sinabi niya na hindi siya si Moira at siya si Morgana. Kaya tinanggap na ni Lynette ang pagkakaibigan nila ni Morgana. Kinabukasan, binalikan ni Lynette ang lugar kung saan sila nag-insayo ni Morgana ng wushu. Sa labas, pasilip-silip lang si Lynette sa loob dahil nag-aalangan siyang pumasok. Nakita si Lynette ng gwardiya kaya nilapitan at tinawag siya nito at tinanong kung sino ang hinahanap niya. Nagsabi si Lynette na hinahanap niya yung instructor niya sa wushu na si Morgana Go. Sabi ng gwardiya, si Ma'am Morgana Go ay bago lang din po siya dito, kaya lang po ay wala siya ngayon dito. Napaisip naman si Lynette na bago lang pala sa wushu si Morgana. Kaya nagsabi naman ang gwardiya kay Lynette na may isa pang instructor na wushu dito. Kung gusto mo ay antayin mo din siya. At maya-maya nga ay dumating na ang sasakyan at huminto ito sa harap ni Lynette. At nakita niya may bumabang babae na si Nusi G, ang totoong Morgana Go. Sinabi ng gwardiya kay Lynette na siya ang instructor ng wushu na si Miss Nusi G. Kaya agad lumapit si Lynette at binati niya ito. Nagpakilala si Lynette kay Nusi G na isa siyang sa mga tinuturuan ni Morgana ng wushu. Kaya lang ay wala ito ngayon. Nagka-interes naman si Nusi G nang marinig niya ang sinabi ni Lynette kaya ipinakilala niya din ang sarili niya kay Lynette na siya si Nusi G, isang legitimate na wushu instructor, hindi katulad ni Morgana na isang peke lang. Ipinagtaka naman ito ni Lynette ang sinabi ni Nusi G, kaya nagtanong siya kung kilala nito si Morgana Go. Nagsabi naman si Nusi G na kilalang kilala ko si Morgana. At habang magkausap ang dalawa, ang hindi nila alam ay nakita at nakikinig si Morgana sa usapan nila sa di kalayuan. Samantala sa Apex, naikwento ni Lynette kila Chang Susan at Josa ang naging karanasan niya nung tinuruan siya ni Morgana ng wushu.
Ngunit ikinabahala naman ito ni Diyosa sa mga ikinuwento ni Lynette dahil hindi pa din sila kampante kay Morgana at malaki pa din ang duda nila na si Morgana at Moira ay iisa. Kaya pinaalalahanan ni Diyosa si Lynette na lagi siyang mag-iingat lalong-lalo na kapag silang dalawa lang ni Morgana ang magkasama dahil mahirap na. Nagsabi naman si Lynette na huwag kayong mag-alala dahil mag-iingat naman ako. Alam nyo naman kung bakit ko ito ginagawa, di ba? Kasi gusto kong mapalapit ako kay Morgana nang sa ganon ay makilala ko siya ng lubusan kung talagang hindi siya katulad ng kapatid niyang si Moira. Dahil kung may tinatago siya ay malalaman ko agad. Ganon din si Chang Susan, nagpaalala din siya kay Lynette na mag-iingat siya dahil may pagka-Moira ang galawan ni Morgana. Sa kabilang banda naman, naisipan ni Nosy G na dalawin si Madam Chantal sa Apex, kaya laking gulat ni Morgana nang makita niya si Nosy G sa Apex. Kaya agad niya itong nilapitan at kinaladkad niya sa isang tabi at baka may makakita sa kanya. Galit na galit si Morgana kay Nosy G dahil sa dinabi-dami daw ng hospital ay kung bakit sa Apex niya pa naisipang pumunta. Nagsabi naman si Nosy G kay Morgana na baka nakakalimutan mo ang Mama Chantal, ang may-ari ng Apex. At dahil isa ako sa anak ni Madam Chantal, ay may karapatan akong pumunta ng Apex. Galit naman na sinagot ni Morgana si Nosy G na wala kang karapatan dahil anak ka lang sa labas. Ngunit hindi nagpatalo si Nosy G kay Morgana. Muli siyang sinagot nito na may karapatan na ang mga anak sa labas. At kung sino ang walang karapatan, ikaw yun dahil patay ka na, di ba Moira? Sa galit ni Moira kay Nosy G, hindi niya napigilan ang sarili niya at nasampal niya si Nosy G ng malakas. Hindi naman inaasahan ni Annalyn na saktong napadaan siya at kitang-kita niya ang ginawang pagsampal ni Morgana kay Nosy G. Sinabihan ni Morgana si Nosy G na huwag kang magkakamaling banggitin ang pangalan ko dito sa Apex. Habang si Annalyn nakasilip lang sa dalawa at gulat na gulat. Matapang naman na sinagot ni Nosy G si Morgana na bakit natatakot ka na malaman nila ang lahat na buhay ka pa at ginagamit mo ang pagkatao ko. Huwag kang mag-alala at huwag kang magkakamali na kalabanin mo ako dahil kapag tinanggalan mo ako ng karapatan dito sa Apex na pumunta, ako ang magsasabi sa kanila na buhay ka pa. Saka tinalikuran ni Nosy G si Morgana. Ikinatakot naman ni Morgana ang naging banta sa kanya ni Nosy G at hindi siya papayag na gawin ito sa kanya. Habang si Annalyn, nasaksihan niya ang lahat ng pangyayari. Si Nosy G na ba ang magiging dahilan upang malaman na ng lahat ang tinatagong sekreto ni Morgana na siya si Moira? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.